Mula sa maliit na idea hanggang sa matagumpay na negosyo, yan ang pinatunayan ng isang business owner na aming nakilala. Siya rin na isang patunay na lahat ay kayang magtagumpay kung may tiyaga at determinasyon. Kaya naman, silipin na natin ang kanyang kwento dito sa Negosyo Tayo. Dati po kasi akong OFW sa Singapore. Pero po ang trabaho ko po is visual artist. Nag-design po ng mga store, nag-renovate. More on retail po, mga damit, accessories. So yun po yung una kong plano na business. Kaso po yung pinagtatrabahuan ko, nag-venture din po sa food. So nakikita ko po yung difference nung sales nung retail at saka nung food business nila. Imbis na mag-retail business ako, nag-shift na rin po ako sa food business. Ang in-offer po namin parang daily meals para po sa mga estudyante, sa mga kapitbahay. So basically may mga trending na mga food, kung ano po yung mga makikita ko, magagawa po ako ng version ko. Tapos yung mga classic po, mga silog, mga ganun po, mga chicken rice. Hindi po talaga ako skilled na, hindi po ako nag-aral ng culinary. Everything po parang sa mga experience na po pag kami nagluluto ng mga pagkain namin sa Singapore. Sa umpisa po, mahirap kasi wala talaga po akong background eh. Lakasan lang po talaga ng loob. Hindi ko rin po alam bakit ito yung naisip ko, paano ko siya naumpisahan. Pero hanggang ngayon naman po, maano pa rin. Tuloy-tuloy pa rin po yung business. So far po, okay naman po. Kasi after pandemic, medyo para kang nag-umpisa ulit eh. Kaya ngayon po, tumutuloy-tuloy na ulit. Bumabalik na po ulit yung dating ng mga tao. Daily basis po, yung ang dami pong mga competition. Kailangan mong maging creative, paano ka maging relevant, lalo na sa mga bata, madaling magsawa. Pag kami nakitang bago, iiwan ka, huwag ka lang magsasara kasi pagkatapos magsasawa naman doon, babalik naman ulit sa'yo. Ang nanay ko po basically sa finances kasi accountant po yung nanay ko. So siya yung bala sa mga pera, marketing and mga pagluluto, pag-iisip ng menu, ako po. Tapos ang tatay ko po support ng sa amin dito. Pag maraming tao, tutulong siya. Pero basically po kaming tatlo yung nandito sa loob ng tindahan. Nung OFW ako, kahit po malaki yung sahod ko, hindi po ako nakakapag-invest. Hindi po ako nakakapag-ipon. Ngayon po, may mga nabibili na po ako ng mga sarili kong gamit. Yung nakikita ko na yung pera ko, dati kasi puro gastos-gastos lang. Ngayon makikita mo yung investment mo, tapos dumalaki yung savings mo. Yun po yung difference. Sa akin po kasi hindi ako nagtitinda ng hindi ko kakainin. Tapos kung paano ko gusto yung pagkain, ganun ko siya nahain. Gusto ko malinis, maayos, hindi kailangan maarte. Hindi po ako yung masyadong focus sa branding. Ngayon po kasi puro branding, maganda, cute, maganda yung packaging. Pag po masyado kong pinaganda yung packaging, ipapatong mo pa yun sa presyo ng pagkain. Parang kawawa naman yung consumer. Kaya sa akin, basta decent siya, maayos, masarap yung pagkain. Yun ang importante, sulit yung pera mo. Pwede po kayong pumunta rito sa Fortune 6, 150 Nara Street. Punta lang po kayo every Monday to Saturday, 9 to 6 p.m. po kami open.